Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video kong ito guys ay tuturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung meron na bang available na slots sa month na yan at sa time na yan. So, tuturo ko sa inyo kung yung sample ng month na fully booked, so wala nang available na slot, at sa month na may mga available na slot. At dito, magbibigay din ako ng tips at paraan, bali dalawang paraan kung paano kayo makakakuha kaagad ng slot or ng maagang slot. Kaya panoorin nyo to ng mabuti guys para after nyo to mapanood ay magkaroon kayo ng idea tungkol dito. So, ito yung sample ng month guys na merong available dates. So, ito yung March 2023. So, ito yung mga available dates na pwede nating i-book or kunin kasi wala pa siyang may-ari or wala pang kumukuha ng slot na yan or schedule. Tapos, sa taas, may nakalagay dito, earliest available appointment, March 27. So, March 27 yung pinakamaagang date na available na pwedeng kunin. So, clickable yan kasi available pa siya. Ito naman yung sample ng month na fully booked. So, wala nang available. Meron ng mga may-ari or may mga nakakuha na sa mga dates na yan. Tapos sa taas, nakalagay dyan, no available date. So, kapag red, fully booked na yan. So, kahit anong click mo yan, hindi yan makiklik kasi hindi yan clickable. Kasi nga, may-ari na siya. Unlike dito sa green na available, pag click mo yan, halimbawa itong 30, pag click mo yan, masaselect yan at magka-color blue. So, dito naman, ito yung sample ng date naman na halo. So, merong available dates, meron ding fully booked na dates. So, dito sa April 2023, sample lamang to guys. Yung 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, fully booked na siya. So, meron nang nakakuha. Yung 11, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, yun yung mga dates na available pa na pwede nyong piliin kung saang dates dyan gusto nyong kunin. Ganyan. So, ganun din sa time guys. May mga time din na available, meron din mga fully booked na oras. So, halimbawa, itong 11, 12 at saka 15, 16, hindi na yan pwedeng kunin kasi fully booked na yung mga oras na yan. Meron ng may-ari. So, ito namang iba, yan pa yung mga available. So, halimbawa, itong 90-10, available pa siya, pero yung slot na kinakailangan nila is isang tao na lang. So, kapag nakuha na yung isang slot na yan, magiging fully booked na din yan. So, dito naman sa pagdating sa oras, guys, huwag kayo magpapalito kasi naka 24 hours yan eh. For example, itong 13-14. So, bali yung time niyan is 1 to 2 p.m. Kasi mahalaga to guys yung oras. Kasi kung ano yung oras na binook mo, dapat yan din yung oras na pupunta kayo sa DFA sa araw ng inyong schedule. So, huwag kayong, huwag kayong magpapalito. Kasi mahirap na. Yan. So, ito naman guys yung dalawang paraan na mai-share ko sa inyo na ni-record ko na, panoorin nyo ng mabuti para magkaroon kayo ng idea, especially sa mga first time pa lang na kukuha ng passport, first time pa lang na magpapabook ng appointment sa DFA. So, ito yun guys, panoorin nyo na lang. Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys, ay magbibigay lang ako sa inyo ng mga tips at mga paraan kung paano kayo makakakuha kagad ng slot or makakakuha ng maagang slot. So ito po, yung i-share ko sa inyo ay based on my experience at talagang subok na ito guys. So, bago tayo mag-proceed sa paraan na yun, bali meron akong dalawang paraan na i-share sa inyo para makakuha kayo ng maagang slot at makakuha kaagad kayo ng slot. So, meron akong dalawang paraan na i-share sa inyo. So, ito ipakita ko muna. So, ito yung sample ng month na
may available date. So kapag color green, ito nakalagay sa baba, kapag color green, available pa siya. So ibig sabihin, wala pang nakakuha or nakabook sa date na yan at pwede nyo yung kunin. Kapag color red naman, ibig sabihin fully book or meron ng may-ari niyan, meron ng nakakuha ng date na yan. So, ganun din sa time. So, ito naman yung sample ng month na puro fully book. So, wala nang available. Meron ng mga may-ari or na-book na yung mga date na yan. So, kapag ganyan, hindi nyo na yan makukuha guys kasi hindi yan nakiklik kapag color red. Unlike kapag color green yan, ayan, nakiklik yan. So, yung number, bawa yung 30, sa date na 30. So, kapag click nyo yan, clickable yan kasi available. So, kapag nakapag-click nyo yan, magko-color blue yan tulad nitong 30. Ganun din sa time, may mga time na hindi na available. So, kapag ganito, may nakalagay na available, meaning, available yung mga oras na yan na i-book nyo. Halimbawa, itong 12 to 13, available, tapos yung slot 16. So, 16 na lang yung taong pwedeng mag-avail ng mga oras na yan. So, dito sa oras, guys, huwag kayong magpapalito kasi naka 24 hours to. So, halimbawa ito, 12 to 13. So, ibig sabihin yan, 12 to 1 p.m. yan. Kapag 13 to 14, 1 to 2 p.m. yan. So, huwag kayong magpapalito kasi mahalaga yung oras guys. Kasi kung ano yung oras na binook mo, dapat yan yung oras na pupunta kayo doon sa DFA sa araw ng iyong schedule. Yan. So, kapag ganito, may available, may nakalagay naman sa taas na yung earliest available appointment is March 27. Yung pinakamaaga daw na available na date ay March 27. Kapag ganito na walang available, ang nakalagay sa taas, no available date, puro yan red. So, ganun din sa time guys, kapag may nakalagay na fully book, red, hindi na siya available na date. So anyway, ito na guys yung first na way. Ayan. So for example, andito na kayo sa loob ng website ng DFA, no? Tapos, yung pinili nyo, ano ko muna ha, yung pinili nyong site kung saan kayo magpapaschedule, for example, is, ito, wait lang, is Angeles, sa Angeles City, Pampanga, sa Marquee Mall. Diyan yung site na pinili nyo magpa-schedule. Excuse me. So, ayan. So, for example, pause ko muna ha. For example, sa site, pinili nyo yung Marquee Mall. Then, kung nakikita nyo yung August, walang available na slot. August, September, October, November, December, hanggang January 2024, diba nakikita nyo, wala pa din talagang available. Yan, so wala. Kung July, wala din, puro fully book. So, ito yung first way na ituturo ko sa inyo. So, since sa Marquee Mall Angeles, walang available na date sa mga month na yun, July, August, hanggang January next year, wala pa din. So, ganito. Kung pwede naman kayong pumunta guys sa ibang DFA site na malapit sa inyong lugar, yun na lang yung gawin nyo. So, pumili kayo ng ibang DFA site na medyo malapit sa inyong lugar. So, kung hindi man malapit, basta kaya nyong pumunta doon, pwede kayong pumunta doon, di ba? So, yun na lang yung piliin nyo kung talagang gusto nyo nang makapagpa-appoint ng schedule, especially kung rush. Kung mag-a-apply na kayo ng work abroad, for example, kaya gusto nyo nang magpa-appoint kaagad kasi nga para magka-passport na kayo, ganito yung una nyong gawin. So, tulad nito, so yung site, pipili tayo ng site kung saan tayo pwedeng magpa-schedule. Baka sa site na yon merong available. So, ito, nakikita nyo. So, itong next site na pinili ko is dito pa din sa Pampanga, sa San Fernando na to, Pampanga. So, nakikita nyo yung July nila, meron ng available. Yung kanilang, may available na. So, August, wala.
September, October, wala. Pero yung July nila, meron. Di ba yung unang site natin walang available kahit July, pero dito meron. So, kung hindi pa kayo nakapili, kung gusto niyo mas maaga, pwede pa kayong maghanap guys ng site kung saan site na pwede kayong makapunta. So ito guys, huwag kayong mag-book sa site kung saan hindi kayo makakapunta, lalo kung malayo. Halimbawa, malayo siya. Tapos, dalawang isip kayo, hindi kayo makakapunta kasi ilang biyahe. So, dapat make sure na yung pipiliin yung site is medyo malapit sa inyo, or kung hindi man malapit, basta sure kayo na kaya nyong pumunta doon or makakapunta kayo doon sa araw ng inyong schedule. So, sundan na natin to. So, ito sa ibang site na pinili ko. So, yung August nila meron na. July, meron na din. Yan. So, pwede kayong pumili ng site kung saan nyo gustong magpa-schedule basta kaya nyong puntahan. So, ayan yung first way guys para makakuha kaagad kayo ng slot. Kasi, meron kasing mga DFA site guys na madaling maubos yung kailang slot kasi maraming nagpapa-appoint doon, maraming kumukuha ng passport. Meron din namang mga DFA site na konti lang yung nagpapa-appoint doon, kaya madalas maraming mga available slots sa kanila. Ganun. So, for example, dito sa halimbawa, dito sa Marquee Mall sa Angeles, fully booked na, wala pa ring available na schedule. Walang available na schedule July hanggang next year, wala. Tapos, pumili agad kayo ng site. Sa San Fernando naman, and then meron ng available. Ayan. Tapos kung halimbawa, hindi nyo alam papunta doon, kung meron naman kayong mga kakilala, kaibigan na pwedeng hingan ng favor na kung pwede samahan kayo doon sa DFA site na yon, kung hindi nyo alam, or pwede rin naman magtanong-tanong na lang kayo guys sa mga driver. So, ganoon na lang yung gagawin yung way guys. Tsaka guys, kung nakailang try na kayo, tapos halimbawa, June kayo nagpa-appoint, tapos gusto nyo June din yung merong available, pero nakailang try na kayo, wala talagang available ng June. Meron naman July lang. Meron naman July, August, September. So, kapag ganyan guys, huwag nyo na ding patagalin kasi habang tumatagal, talagang nakukuha na yung mga slot na yon hanggang sa paurong yan ng paurong, yung slot na, imbis na may available nung July, magiging August na lang yung meron, September. So, huwag nyo na ding patagalin kung nakailang try na kayo. So, kung merong July, kung ano yung mas pinakamaaga, kunin nyo na kaagad yun guys. Kasi yung nangyari sa akin, kakahanap ko hanggang sa umurong na, wala na tuloy akong nahanap na mas maaga. So, kung ano na lang yung mas maaga, yun na yung kunin nyo. Kasi, total, madali lang naman yan. Hindi mo lang namamalayan na, ayan, malapit na pala yung schedule mo sa pagpunta sa DFA. Ganon. So, ito pala guys, singit ko lang. Itong example ng time, kapag may nakalagay na fully book, itong 17-18, so, fully book na siya, hindi na siya available. So, dito kayo pumili sa may mga available. Okay? So, ayan yung guys, ayan yung first way ng paraan na pwede nyong gawin. Yung second way naman guys, yung second way is try nyong gumising ng madaling araw around 3 a.m. to 5 p.m. kasi yan yung mga peak time na marami pang natutulog. So kung marami pang natutulog, ibig sabihin kunti pa lang yung nagpapa-appoint ng schedule. Kasi danas ko na yan guys. Nung unang appoint ko, umaga yun, merong available pero ang layo pa. Diyan ako nagpa-appoint, September pa yung merong available. Ngayon, nagtry akong gumising ng madaling araw. Alas 4 yun, ng madaling araw, gumising ako. So, meron ng available nung July. So, ganun yun guys. Kasi yung iba, hindi naman ibig sabihin na sa unang tingin mo, sa unang pagkita mo, yung June, July, August, September, walang available, puro fully book. Hindi naman ibig sabihin na forever na yan fully book. Kasi yung iba, nire-reserve lang, tapos kinakancel naman. Ganon. So, pag try mong gumising ng madaling araw,
meron niyang slot. Magugulat kami, mga slot na sa month na yan, sa date na yan, na dati wala naman. So, ganun yun guys, yung ano. So, kung hindi naman kayo nakakagising ng madaling araw, mag-alarm na lang kayo guys. Tapos, medyo lakasan nyo yung alarm nyo kasi baka din nyo marinig. So, ganun guys. Ganun lang naman yung ginawa ko. Pero yung ginawa ko talaga itong pangalawa, gumising ako ng madaling araw. Kasi, usually sa madaling araw, doon talaga maraming available na slot. Meron ding mas maagang slot. Okay? So, ganun na lang din yung gawin nyo guys. Una, gumising kayo ng madaling araw para mag-try ulit, i-check ng paulit-ulit kung meron bang mas maagang slot or meron bang slot sa mga month na ito or sa mga date na ito. Yung second way na pwede nyong gawin, pwede kayong maghanap ng ibang DFA site na merong available na slot or available na maagang slot. So, ayun po guys, yung aking may share sa inyo ngayon. Sana po after nyo ito mapanood ay nabigyan ko kayo ng idea tungkol dito at nakatulong ako sa inyo kahit paano, kahit konti. Kung meron kayong mga katanungan guys, i-comment nyo na lang sa baba. And always remember, meron akong babasahin dito. So, sabi dito, nandito ka kasi may purpose ka. Kailangan mong lumaban at maging matapang para sa mga taong umaasa sa iyo. So, if things are overwhelming, mag-pause ka muna for a while and recalibrate. Take things one day at a time. So, kung yung mga bagay-bagay daw ay, kumbaga parang sasabog na, hindi mo na alam kung ano yung uunahin mong gawin, mag-pause ka muna guys. Mag-stop ka muna, relax, inhale, exhale, i-analyze mo ng mabuti kung ano nga ba yung dapat mo munang unahin. Tapos, sabihin mo sa sarili mo, tawag nito, take time. Kumbaga, isa-isa lang, hinay-hinay lang. Okay? At ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa pananood. At pa-favor na lang pa pala guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update or ma-notify kayo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!